Ayan o, sira-sira na rin talaga yung mga kisame nila, yung mga bubong nila. Since two-story apartment yung itatayo natin, hindi pwedeng mababaw lang yung hukay. Idea sa presyo ng geodetic engineer, gumastos ako rin. Importante kasi to, lalo na kung may katabi kang lupa. Yung mga hinuhukay nyo na to, anong gagawin dito? Yung tatay. Sa vlog na to mga ka-best finds, isasama ko kayo sa journey ng pagpapagawa ng two-story apartment. Alam ko na marami rin sa inyong curious kung magkano ba ang gagastusin at kung anong procedure sakaling gagawin niyo rin ito. Kaya samahan niyo ako sa series ng vlog na to para ipakita ko sa inyo at magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba ito unti-unting mako-construct at magkano syempre mga gagastusin natin sa materyales. Para ngayon pa lang yung mga iba sa inyo na gusto rin magkaroon ng investment sa mga property ay makapag-ipon-ipon na. Mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, Best Finds TV, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated pag may mga informational vlog tayo katulad nito. So, quick story lang mga ka-Best Finds. Itong pagpapagawaan natin ng ating apartment ay isang 132 square meters na property. So, dito sa harapan yung 132 square meters at meron na siyang existing na lumang apartment dito sa gilid na ipapatanggal natin to replace it with a new one. So, ang una nating ginawa syempre ay kumuha tayo ng geodetic engineer para ma-identify talaga yung boundaries ng lupa kasi 132 square meters lang sa harapan ang kukunin natin. So, idea sa presyo ng geodetic engineer, gumastos ako rito ng 24,000. Siyempre, naghanap ako ng geodetic engineer, sinigurado ko na legit and affordable din talaga. So, kasama na rin sa 24,000 yung pagpasok nila at pagpapa-approve sa DNR. So, eto nga pala yung old property na i-renovate natin para maging two-story apartment. So, kung titingnan nyo, dati rin kasi itong apartment. So, 2 kwarto yung ating ipagigiba. Ayan o, sira-sira na rin talaga yung mga kisame nila, yung mga bubong nila. Pero dito sa gilid, makita nyo, may mga kahoy na isinubid dyan yung ating foreman. Yan nga yung mga sabi nila, pwede pa naman pakinabangan, di ba? Kaysa bumili tayo ng mga coco lumber na additional cost din naman na gagawin lang scaffolding, pwede pang ganyan. Yun ang maganda nga pag mapagkakatiwalaan nyo yung inyong contractor kasi may concern sila sa gagastusin nyo. So ipapakita natin lahat ng steps na yan, even yung mga materials, kung saan tayo bibili, saan tayo makakamura. Okay, bibigyan din namin kayo ng tip. Kaya abangan nyo lagi yung vlog natin dito sa pagpapagawa natin ng two-story apartment. So, yung team nila ang in charge dito sa renovation ng gagawing apartment. So, mas mahirap ba na renovation kaysa magtayo ng bago? Mas madali yung bago kasi wala nang titibagin. Kasi pag may titibagin, matatagal yung trabaho. Dito, gagawin muna natin yung pagtibag na ere. Mga lumang pader. Para gumawa ng bago. Para dun sa layout. Itong mga hinuhukay nyo na to, anong gagawin dito? Yung tatayo muna tayo ng poste para makulong yung perimeter. Okay. So, kumbaga, ibabox muna nyo. Ibabox muna natin, tsaka tayo magtitibag doon, tapos magle-layout ng mga bagong... Okay. Tapos mga ka-best finds, kung papansinin nyo, yung ginagamit nilang mga bakal ngayon, dahil 2 floors yung ipapatayo natin, ay makakapal na. Anong sizes na yan? 16. 16 na. Oo, pag 16 yung bakal, hanggang anong taas na pwede yan? Kaya hanggang 3rd floor. Hanggang 3rd floor na. Pero for now, dahil nga sa budget constraints natin, second floor lang muna yung iniisip natin. Pero at least, iaabang na nila for 3rd floor. Sa makukuha mga materials dito, pwede pa natin gamitin pantukod sa mga slab. Ayan. Kaya mahalaga rin na trusted nyo yung mga gagawa sa inyo kung sakaling magpapagawa kayo ng mga property. Kasi naiisip nila yung mga ganon, yung mga pwede pang pakinabangan like yung mga ahoy, mga yero. Yun, na pwedeng gawing andamyo. Ano ang English ng andamyo? Scaffolding. Scaffolding, ayun. Sinusubi pa nila. Pwede din natin pang sapin sa slab, yung yero na luma. Okay. Kaysa bumili tayo ng decking, medyo mahal yun. Mahal. Ayun, di ba? Yung resourcefulness, mahalaga yun. Sila Kuya Ato, matagal na silang gumagawa ng mga ganito. Kabisadong-kabisado na talaga nila. Even yung mga measurements na dapat yung ibakod, ipapakita din namin sa inyo. Pati yung mga ibang materials and mga prices ng mga materials. Para may idea na kayo kung magkano, kung sakasakali ang inyong magagastos sakaling kayo naman magpaplano ng ganito. Kasi kinukonsider din namin yung budget ng may-ari para hindi naman masyado mabigat sa bulsa. Ayun, kaya marami kayong matututunan ng mga tipid tips dito sa team nila ngayon.
Tapos kahapon lang, dumating na rin yung mga ibang materyales na kakailanganin natin for the initial na pagtatayo ng foundation. Ayan, meron na tayong hollow blocks. Ang gagamitin nila rito ay 400 na hollow blocks. And just to give you an idea, initially, ito yung naging expense natin. So around 50,000 na. Pero ito ay gagamitin na nila sa poste at sa pagbabakod na. So for now na nasa initial pa lang sila, so paggigiba pa lang nito at paggawa ng poste, ang tao pa lang natin ay 5. So, kumuha tayo ng 2 steel, 1 foreman, tapos 2 labor. Bago pa man magsimula, syempre, dumaan muna tayo sa planning at budgeting. Ang daming kailangang isipin. Gaano kalaki, ilang units, para kanino ba, families ba yung magiging market mo. Tapos, hindi rin mawawala yung budget. Dito, kailangan talaga ng diskarte. Kaya mahalaga rin na yung mga in-order nyo ng mga materyales ay pinapabilang nyong mabuti sa inyong foreman o sa kanino mang mapagkakatiwalaan nyo. So, eto na yung pinakaunang actual na trabaho nila sa site, yung paghuhukay. Kung sa bahay natin, foundation ang pinaka-importante, dito rin nagsisimula lahat ng building projects actually. Since 2-story apartment yung itatayo natin, hindi pwedeng mababaw lang yung hukay. Kailangan mas malalim, saka mas matibay yung foundation para kayanin ng bigat ng buong structure. Lalo na ngayon, di ba, may mga the big one tayong naririnig at huwag naman sanang mangyari. Dito nag-a-adjust yung ating foreman. So, depende sa klase ng lupa kung gaano kalalim yung kakailanganin. Yung halo rin ng semento, graba, sa buhangin, hindi pala basta-basta yan. Dapat sakto yung timpla para hindi mag-crack o madaling masira. Tapos, isi-check nyo rin yung materyales. Yung hollow blocks, for example, kailangan hindi siya buhaghag. Class A na rin yung gamitin yung semento at buhangin para sigurado kayong matibay. So, going first week na tayo, natibag na nila yung mga pader sa loob na hindi na magagamit. Kasi meron pa kaming iniwan dito sa gilid at sa likod kasi okay pa naman siya at magagamit pa namin. Dudugtungan na lang yung bakod. So nakapagbakod na rin sila sa gilid at nakapaghukay na rin sa loob para sa gagawing division. Inuna talaga yung bakod para malinaw yung hangganan ng property. Importante kasi to lalo na kung may katabi kang lupa o may katabi kang iba pang property. Parang boring kung titingnan pero dapat etong mga ito kung magpapagawa kayo ng apartment, machi-check nyo talaga at kayo mismo yung nakakaalam. Nakaka-excite lang din pala yung ganitong pagbabantay ng construction ng inyong pinapagawa kasi alam mo na yung perang ginagamit mo rito ay talaga namang pinaghirapan mo. So, hindi tayo mayaman kaya hindi rin biglaan na maipapatayo natin to ng bonggang-bongga talaga, di ba? Pero at least, maumpisahan na at maunti-unti. Yun din naman yung sinabi natin sa mga tao natin. At ito nga pala mga tao natin, sa mga magtatanong, arawan po yung ginawa kong pagpapasahod sa kanila. Kasi nga, trusted ko naman na kahit na araw-araw sila at meron din naman kaming mga kaanak na nandito na tumitingin sa kanila na magiging sulit talaga. So, ang goal ko talaga mga ka-Best Finds sa pag-share sa inyo ng project na to ay para maipakita sa inyo kung paano tayo makakapagpatayo ng isang matibay na apartment na makakapag-accommodate ng mga pamilya pero at the same time, hindi tayo gagastos ng ganun kalaki. At maipakita sa inyo kung saan kayo pwedeng makatipid para kung kayo naman yung may project na ganito, alam nyo na more or less, meron kayong matutunan sa ating vlog. Kaya naman magre-research pa tayo ng mga pwede nating makuhanan ng mga materyales na sabi ko nga sa inyo, reasonable yung price, kung saan tayo makakamura pero quality yung mga gagamitin natin sa project natin na to. So, samahan niyo ako ulit mga ka-Best Finds sa next vlog natin para makita niyo yung progress ng ating project. Because I'm sure marami rin sa inyo talaga yung nagbabalak na gumawa ng ganito. Sana may matutunan kayo dito sa ating vlog. Please don't forget to like and share. At mag-subscribe na rin po kayo and hit the notification bell para na-update po kayo pag may mga bago tayong videos na ina-upload. And we'll see you again next vlog ka-Best Finds. God bless!